Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sabi nga natin, pribadong hospital to. Kanina public hospital. Tayong huling baraha na nilapitan ho itong pamilya ngayon nila Jovelyn Tejero upang ito'y mapilit ang Manila Doctors Hospital na makipagtulungan sa investigasyon ng mga pulis. Noong ika-6 ng Hulyo, ninakawan daw si Jovelyn ng 20,000 pesos sa loob ng kwarto nito sa nasabing hospital. Agad daw silang nagreklamo sa pamahalaan ng hospital. Binigyan naman daw sila ng kopya ng CCTV sa nasabing CCTV copy. Nakikita ang isang lalaking nurse na malinaw na pumasok at lumabas sa kwarto. Pero nang hingin ni Jovelyn ng pangalan ng nurse, hindi ito binigay ng Manila Doctors Hospital. Gusto sana nila magsampa ng kaso laban sa nurse, pero hindi nila ito magawa dahil wala silang hawak na pangalan ang kakasuhan. Okay? Yan, nakikita nyo, no? Well, kasama natin ngayon si Jovelyn Tejero, Jacqueline Paras. Magandang hapon sa inyo. Ano? Magandang hapon po, Sir Okay. Tulfo. Sinubukan niyo bang nagpadala ng demand letter sa hospital? Nagreklamo po kami sa police station. Sa police station? Opo. Nung una po kasi, dun po yung ate ko po kasi. Ako po kasi yung patient. Okay. Ako po yung time na yun. Nasa operating room na po ako. Tapos yung ate ko po, nandun po siya, natutulog po siya sa room. Sa room. Nagreklamo po ako dun una sa nurse nung nalaman kong nawawala yung pera. Anong yung sinabi Pero sabi po nung nurse, may pinirmahan kayong waiver, di ba? Sabi niya, parang sinasabi nilang hindi sila liable dun sa nawala. Sabi ko, hindi naman po basta naiwan lang yan eh, parang ninakaw. Okay, ito. Nakipag-ugnayan ang Kilos Pronto Team sa tanggapan ng Manila Doctors Hospital para kunin ang kanilang panig tungkol sa insidente ito. Pero tumanggi po silang magpa-interview ng live. Ayon kay Gerardo Ramos, ang Chief Security Officer ng Manila Doctors, makikipagtulungan naman daw sila sa gagawing investigasyon ng mga polis. Kita mo, kinakailangan pang... upang matulungan sila Jovelyn sa reklamong ito, makakausap natin ang Commander ng Pedro Hill Police Community Precinct na si Police Superintendent, Senior Inspector Salvador Iniego. Magandang hapon, sir. Sir, magandang hapon po. Alright, sir, kumustahin ho natin. Ano bang status ho ngayon nung ito ho'y nagre-reklamo ho dun sa Manila Doctors Hospital na nakawan ho sa loob ng kwarto? Nahirapan ho ba kayo dun sa inaasal ho ng Manila Doctors Hospital? Ay, opo sir. Nung nag-complain po si ma'am sa amin, immediately po gumawa po kami ng request po ng CCTV. Okay. Pero hindi po agad-agad nakuha po yung ano. Mga ilang araw ho kayo nag-antay, sir, para makakuha ng bago nila binigay yung CCTV? Medyo matagal po. Matagal. So, doon pa lang ho, sir, nag-foot dragging na sila. Accountable na ho sila doon eh. Parang nakita ho natin, ako naman, parang may obstruction ho doon, parang may negligence na ho doon. Kung kayo na ho mismo, police, may krimen na ho na nangyari, abay, parang natutulog sila sa pansitan. Kaya, ang habol ho rito, ang parang pati ho kayo mismo, gusto nyo pinahirapan. Kinakailangan pa siguro na pumasok na yung korte rito, bago na siguro na pumasok yung court order sa kanila, binigay na nila, kaya lang too late. Ang problema, hindi ho binibigay yung pangalan ng mga nurses na posible ho kasi doon lang yung pumasok. Ano ho sa tingin ninyo bilang police ho rito na parang pati ho yung, ano hong process ang dapat gawin natin dito? Yes sir, sa tingin ko po rito, pinaprotektahan po yung mga nila. Kasi yung based po sa request po na ginawa namin sir, specific po yung yung date at saka time na ni-request ko para bigyan po ako ng napakaraming pangalan.
So, nakikita natin, sir, nagpo-foot dragging sila. Parang may pinagtatakpan sila na parang sinabi pa rito sa mga pamilya ng itong nagrereklamo, may waiver kayo. Ibig sabihin, kung may nanakawan kayo, wala kaming pakialam. Nakita niyo ang asal, sir. Ako, nakikita ko rin yung kahirapan ng pagiging pulis nyo, ano? Kasi parang feeling nila, ala kayong karapatan pumasok, pero may krimen ho na nangyari. Kaya nga po, sir. So, makikipagtulungan ho sila. So, dito ho ba, sir, mapapadali ngayon ang pagkuha ninyong pangalan para balikan uli dahil nagbigay na sila ng CCTV? Pag siguro ho, sir, kailangan na ng intervention ho rito ng administrator ng hospital or ano ba itong Private Hospital Association? Na dito, talagang kinakailangan ho rito dahil may, kung titingnan ho, accountable ho sila rito, may nakawan ho sa loob eh. At ang mga suspect ho, pwede natin sabihin, nurse na ho mismo. Kasi yun lang ho nakikita sa CCTV sa oras na yun. Sangayon ho ba kayo, sir? Opo, sir. Na-view rin po namin yung CCTV footage, sir. So, sir, makakagawa ho ba tayo ng hatbang para makapagsampa ho ng kaso itong pamilya ho sa hospital mismo para panagutin na ho ang hospital na hindi ho na pwedeng sabihin nag-sign kayo ng waiver? Magagawa ho ba natin, sir, sa tulong ho ninyo na para makasampa ng kaso, panagutin na rin ng hospital dito, yung private hospital, Manila Doctors, para nang sa ganun ho, mabigyan naman ng hustisya ho yung mga nanakawan ho, yung nanakawang biktima sa loob? Opo, sir. Lahat po ng makakaya po natin gagawin po natin, sir, para matulungan po yung biktima po dito, sir. Para po hindi pa, tularan po, sir. Alright. Tingnan mo. Masasabi ko lang dyan na, Kapitan, sir, yung pwede na siguro kasuhan ng obstruction of justice yung hospital, sir. Di ho ba? Opo, Ayaw sir, niyo po makipagtulungan eh. Di entonces, may tinatago siya, malinaw pa sa sikat ng araw. Pag yan ay pag sinampawan ninyo ng kaso yung tsak, ibibigay kagad ora mismo yung pangalan ng nurse na yun. Malamang po, sir. At saka baka, sabi ng isang manonood sa amin, si Doro Dorobo. Alias lang. Alias. Palagay ko yung nurse na nagnakaw, kasabwat yung mga bossing niya dyan. Pinagparty-partihan nila, 20. Tigi 1,000 sila. Sabi ni Doro Dorobo. Doro Dorobo. Sabi nagparty-partihan. Sana naman ho, Kapitan, meron pong resulta ho dito, sir. Yun. Tiwala pa naman tayo sa pulis. Yes, sir. Yes, sir. Sa pamilya, okay, kami tututok na rin dito, sabi niyo, huling baraha kami rito. Hindi lang huling baraha. Ito, papanagutin ho natin. Tutulong kami rito. Tutulong na rin kami rito. Sir, nagbigay po sila nung list of nurses. Hindi po siya sakop nung time dun sa pangyayari po. Jesus Marioso. Sir, kada pupunta yung polis doon, kailangan daw ulit mag-request ng polis. Parang pinapaligoy-ligoy din po yung polis. May pagkaluko-luko talaga. Kaya ang payo payo natin parang alamin, para kumilos. Pag kayo nagkasakit, alam nyo na. Alam nyo na. Pumunta na kayo kung saan sa hospital. Huwag lang dyan sa Manila. Huwag na dyan. At kasi may mga inaalagaan sila, mga kawatan pala dyan. Ay, Manila Doctors, makinig kayo ha. Manila Doctors. Nakakahiya kayo, doktor ng Maynila, ang mga nurse, kawatan. Hiya naman kayong putok sa buho kayo. Huwag na dyan, bisigaan nyo na yan. Ngayon, para medyo kayo'y masalba, ay isukan ninyo, bigay niyo na yung kawatan nurse na yan para nang sa ganon, masalba kayo. Ibig sabihin yan, internally, gumawa kayo ng sariling investigasyon. Iluwan ninyo kung sino mga masasamang tupa dyan. Sukan nyo na! Yun. Ala kaming keber kung sinong nagmamayari ng ospital ninyo. At magmamanage. O kung sino magmamanage. Kung sino ba kayong higante o duwende, o kung sino kayong mga big time o small time, makinig kayo. Kung kayo nagmamayari ng ospital niyan, kung sino pa kayong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas, pagsabihan ninyo kung ospital ninyo yan, your social responsibility is, ganito lang kung kayong may hawak niyan at big time kayo, abay, nakilos pronto na kayo. Kung kami dati, doon ganang sumbungan noon ng tanghali, na nasa prime time na kami ang magsasabi sa inyo, hindi na kami kasama ninyo.
At ngayon, kayo sinumbong, naturalmente, gagawa kami ng aksyon. Kumilos na kayo. Anong tingin mo, Lex? Tama nga naman. Para hindi masira yung pangalan ng kanilang ospital. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ikaw, weather. Panahon. Ay, May kapalpakan kayo. Alam nga gagawin natin. Alam nga ba naman, papalakpakan. May mga, yung kumpanya na may mga mission pa kayo, mga Yun, lekat yun. kayo.